Okay, natutuwa ako dahil dumarami na yung mga vloggers ngayon na nagdi-discuss ng politics. Kasi dati ilan lang kami, right? Actually, isa nga ako sa mga tungaw, di ba? Kakaunti lang yan yung mga political vloggers na wala pa yung iba katulad ni Taning, di ba? Si Taning Pinoy, kumusta na? Naghakot na ng 100 kilograms na maleta papuntang UK. Ano nangyari? Millions ang followers nun. Actually, I was a follower of Taning. Okay? Natutuwa ako na merong bumabarubal noon kay Lenny Dugaw, sa mga Pinklawan katulad ni Trillanes, ni De Lima. That was Taning, right? Kaya lang nagkaaway sila ni Mother Jagon, tinimbang-timbang ko ngayon yung labanan ni Mother Jagon at saka ni Taning. Sabi ko parang si Mother Jagon ang totoong supporter ng mga Duterte or totoong nagmamahal sa Pilipinas. Si Taning mukhang mambubudol. At tama nga ako. Ang daming umaway sa akin, mga kababayan. Alam mo naman, millions ang followers ni Taning. Another one na nawala po na Duterte supporter at talagang malaking kawalan din kasi kaibigan ni VP Sara ay si Attorney Bruce Rivera. Okay, katulad rin namin LGBT and alam niyo hanggang ngayon no bumabalik at maybe may mga nanonood rin sa inyo nung aliw na aliw ako mga adat kuya nung mini-makeupan ni shout out VP Sara kahit ako'y tungaw vlogger sana nasisilip po ang live ko. Oh, bago natin discuss si Eloy Bugres at yung ibang pagkakakilala ko sa kanya. Si Attorney Bruce Rivera ay abogado, I think Super Serena finalist din yan siya ng GMA and kaklase ng ating Vice President sa San Beda or maybe in Davao but classmates sila, magkaibigan sila. Meron silang vlog na inaayusan ni Attorney Bruce Rivera, si VP Sara, utas na ako ng katatawa hindi na matapos-tapos yung makeup kay VP kasi nga kwentuhan sila ng kwentuhan. Ang makeup mga kababayan is supposed to be finished in an hour. Actually, mabagal lang isang oras. Kaya ko mag-makeup mga atit kuya ng 20 minutes. Pulido na yon. 30 minutes kasama ang hair. So, hair and makeup. Minsan nagre-reklamo yung mga bride or mga, kasi dati kong trabaho yan, mga kababayan, ng pagiging makeup artist. Sabi na, ba't parang minamadali mo naman mawi? Ay, bride yun, may make-upan mo ng 30 minutes, hindi pwede. Ang makeup ng bride is supposed to be an hour or two. Kailangan pulido, no? Malinis. Kailangan high definition, ganyan. Pero kaya ko kasing gawin yan kasi dekada na rin kong trabaho yan, no? Kaya kong gawin siya ng 20 to 30 minutes. Kasi nga nasanay ako sa paspasang trabaho dahil hindi lang naman bride ang aayusan mo, kasama mo yung nanay ng bride, nanay ng groom, even yung groom, papalitadahan mo, palitad. Lalagyan mo rin ng konti para hindi oily sa picture, di ba? Plus yung mga ninang, mga flower girls, mga abay, maid of honor, ganan. So, sa isang wedding, mga kababayan, ay napakarami pong aayusan. So, sanay ako. Ito namang makeup ni VP Sara with Attorney Bruce Rivera ay ang tagal-tagal. Natapos na lahat yung live nila. Hindi na natapos yung makeup ni VP. I think isang mata pa lang yung nakilayan or nilagyan ng eyeshadow. Tawa ko ng tawa. Ako yung naiinip. Ano ba to? Paano to matatapos? Kasi kwentuhan sila ng kwentuhan. At doon pa nga nabanggit ni VP Sara na ano daw, bading daw yata si Tatay Digong. Napanood nyo ba yan? Maybe sa susunod nating vlog, no, i-vlog natin si Attorney Bruce Rivera. Nalulungkot ako na nawalan, kakaunti lang naman ang mga kilalang mga vlogger, political vloggers noon. Nawala pa yung iba dahil peke, yung iba naman ay kinuha ng ano nasa itaas. Pero since nabanggit ko si Attorney Bruce Rivera at alam ito ng iba sa inyo, unang na-meet ko yan in Manila ay parang naghahabilin na. Wala pa siya nung sakit, healthy pa. Pero nung kinausap ko yan, pre-pandemic, like 2019, Pasko yun, holiday seasons, not exactly December 25, but December, may Christmas party kami. Una ko na-meet si Attorney Bruce Rivera, maybe hanap ako ng picture niya, no? Para nakikita nyo naman yung binabanggit ko. Hold on. Ang sinabi kaagad niya sa akin, mga kababayan, ay as in, una naming pag-uusap, hi Attorney Bruce, ganun-ganun ako, tuwan-tuwa ako, no? Nice to meet you, ganyan. Sabi ko, salamat sa pakikipaglaban mo sa Pilipinas, sa support mo kay PRRD, ganun-ganun ako sa kanya. Sabi niya, tapos na ako, tapos na kami, kayo naman. Ganun ang sinabi niya. Sabi ko, hindi ang bata-bata mo pa, no? At saka abogado ka eh. Ikaw ang kumbaga ikaw itong
magiging matinding kalaban ng mga dilaw pa noon ng pink eh, 'di ba? Sabi niya, "Hindi, tapos na kami, kayo naman." Sabi niya gano'n, "Tapos na ako sa trabahong 'yan, sa laban ko." Sabi ko, "Ba't naghahabilin ito?" Tapos eventually po, namatay because of aneurysm. Eh, si VP Sara at saka si Attorney Bruce, LGBT yan si Attorney Bruce Rivera. Okay? One time inaayos-ayusan niya si VP Sara, nagla-live sila, eh, hindi na matapos-tapos ang makeup. Ako ang naiinip. Ano ba wala na, natapos na ang live. Di sa susunod nating live, no, ay i-discuss natin si Attorney Bruce. So, na-meet ko yan in person and then yun na nga po, pahiwatig na pala yun mga kababayan na mawawala siya. Partida healthy yan si Attorney Bruce noon, ano? But, ang nakakatuwa mga kababayan, here comes Iloilo Gris, na isa sa mga dumagdag, sabi ko nga sa inyo, nung kinulong si Tatay Digong, lumabas ang mga vloggers na nag-oobserba pala or aware din pala sa political updates or situation ng Pilipinas. Okay? So sabi ko, okay, mabuti na lang. Yan, kinulong yung si PRRD, yung mga vloggers na ang kanilang mga content ay patawa, product review, or maybe online selling, mukbang, iba yung kanilang niche, iba yung kanilang topic. Eh nung pinakulong si PRRD, naglabasan yung stand ng mga vloggers na to, no, na ay nako, pro Duterte ako, hindi ko ikinahiyang BDS ako, hindi tama ang ginawa nila kay PRRD, ganon, and one of them is Iloy Bugris. Sabi ko nga sa inyo, matagal ko nang pina-follow yan, si Iloy Bugris, and even yung kanyang mortal na kaaway na si Langga, dahil pare-pareho kaming Bisaya, okay? Again, kapag ayaw kong manood about politics, ang panonoorin ko, mga vloggers na katulad kong Bisaya din. Kung hindi nyo napapansin, wala na masyado sa akin yung puntong Bisaya, no? Unless magsasalita po ako ng Binisaya. And then medyo bulol-bulol na nga rin ako. Kasi like 10, 12 years lang naman ako nasa Bisaya noon, and more than half of my life ay nasa Katagalugan na ako, mga kababayan. Ano? Ayan, kasi kinuha nga ako ng lolo ko at pinag-aral po ako sa Katagalugan. Okay, so sabi ko, pagka feel ko na ayoko ng politics, manonood ako sa ibang mga vloggers, and then I came across Iloy Bugris. Actually, ang nauna ko pong nakilala ay si Tim Langga, mga kababayan. Ito ang mortal na kaaway ni Iloy Bugris. At sasabihin ko na sa iyo, Tim Langga, Christina ang pangalan niya, no? Christina. Ngayon, si Iloy Bugris ay parang nagkakaroon ng upper hand dahil nga identified na siya as alay ni VP Sara. Tinawagan siya kanina, no? Ayun nga, personal sila nagkausap. Hopefully naman Langga ay Duterte supporter ka rin. Majority of the Visayans kasi, mga kababayan, at lalo na kung Mindanaoan, vlogger ka man or ordinaryong tao, supporter karamihan ng mga Duterte. So I hope Team Langga ay hindi siya, I hope you're not pink lawan, although naka-pink ako. Ito yung mortal na kaaway ni Iloy Bugris, mga kababayan. And kahit na nagbabalahuraan sila, ay pinipilit kong huwag pumili ng side. Actually, alam nyo ba, mas nakaside ako dito kay Langga. Mas matimbang si Langga itong si Christina sa akin. Shout out kung mapapanood mo to, mas matimbang ka. Kasi una kitang nakilala. Una ko siya napanood, mga kababayan, I think nagda-drive siya sa isang madilim na eskinita pa uwi. Ewan ko kung kilala niya to. Nagda-drive siya noon, sabi niya, may nakita daw siyang multo. May multo yata sa unahan. Itong multo na to, tinatakot pa ako, something. Eh, Ilongga kung magsalita, ako'y tawang-tawa. Anong tawag? Santelmo, parang Santelmo daw yata yung something. Na parang natatakot siyang dumaan doon sa kalsada pa uwi sa kanila, wala lang siyang choice. Parang gusto niyang sagasaan yung multo. Ganon. Sabi niya, nagda-drive siya, no, naka-live siya, or maybe nagbi-video siya, nag-trend siya doon, itong si Langga, trending siya. Sabi niya, subukan mo magpakita, sasagasaan kita. Nalimutan ko rin sinabi eh. Dire, may nag-aagid rin ang multo, ako'y tawa ng tawa. Pero hindi naman siya natatakot. Basta yung nakakatawa yung kanyang yung punto niya. Okay? So aliw na aliw ako sa pagiging Bisaya niya. Namimiss ko kasi yung dialektong Bisaya. That's why nanonood ako sa kanila. And then one time, nagbalahuraan sila ni Iloy Bugris. Malalim yung away nila. Maybe siya yung mortal na kaaway. Kaya lang ngayon, mukhang hindi na siya kino-content ni Iloy Bugris.
After na si Iloy Bugris ay mag-change ng kanyang topic, hindi na siya nakikipagbardagulan sa kung sino-sino. I think yung mga binibira ni Bugris nun, yung mga taga Iloilo or taga Bisaya na halimbawa ay sinasalisi yung asawa ng isa or nakikiapid, mga ganon. O kaya naman, I think may napanood ako noon na vlog ni Iloy Bugris. Ito yung picture nila nang nag-uusap sila ni VP Sara. Oh. Yan si Iloy Bugris. Kausap si VP Sara. Yung kanina pinanood natin. Ayun, si Iloy Bugris tsaka si VP Sara. Yan. Meron din siya inaway-away na parang yung anak ay hindi man lang puntahan. Yan, naka-live siya kanina. Hindi man lang puntahan yung magulang or something, ganun. Or maybe yung taga-kapitan sa kanila ay inutil or something, ganyan. Basta ganun yung mga topic niya. Pero anyway, politiko yung kapitan. May mga inutil na someone sa Kabisayaan, binubugris niya, minumura niya ng malala. Okay, minsan namumura din niya yung followers niya. Ganun, nagkakamali rin naman yan. Okay, where were we? Yung Christina, parang umabot to sa nag-agawan na sila ng followers. May mga kaibigan din sila mga vloggers na merong isang vlogger na kumakampi kay Iloy Bugris na parang binaril. Akla na ang pinagdududahan ay ang asawa nito. So galit na galit si Bugris kasi lalo yung akla na yun na vlogger din, nagbablog din, ay sa takot siguro sa kanyang buhay, hindi na sa kanya kumampi na kay Christina. I don't know what happened really. And then itong si Christina, marami siyang nalaman about Iloy Bugris, ang asawa daw ni Iloy Bugris na si Brian ba yan? Si Brian, yung Canadian, ay parang ex-convict, ganon. Si Bugris daw ay scammer, ganyan. Aminado naman si Bugris na may mga niloko siya, gusto lang daw niyang makasurvive. Even yung pagbubuntis ni Bugris, sinabi nilang na nagkukunwari lang yan na buntis, pero hindi talaga buntis yan. Antayin nyo lang, magkukunwari yan si Bugris na naagasan. Something like that. So, ayun nga, ang nangyari. After na, bago pumunta si Elias in Dubai, ay buntis nun si Bugris sabi niya, naagasan, nag-iyak-iyak din si Bugris, ganon. Ang sabi nilang nagsisinungaling daw si Bugris. Nag-iimbento ng kwento, magaling nga raw manloko. Hindi raw nakatungtong si Bugris ng Canada, hanggang Dubai lang daw. Wag mo namang laitin ng Dubai. Hindi uubra ang Canada sa ganda ng Dubai. Hindi rin nagpapatalo ang Dubai sa yaman, okay? Hanggang Dubai lang daw si Bugris, hindi daw nakakatungtong ng Canada kasi ang Canadian na asawa ni Bugris ay ex-convict. Hindi rin daw makauwi ng Canada, hanggang Dubai lang daw. I hope nakarating ka na ng Dubai, Langga. Hindi rin biro ang yaman at ganda ng Dubai, no? Hindi rin papatalo. Hindi mo dapat sinasabing lang. But anyway, ang point naman ni Langga doon ay nagyayabang kasi si Bugris na feeling niya bilyonaryo yung asawa, pero ang totoo ay hindi lang makauwi ng Pilipinas si Bugris at kaya nagsistay siya here in Dubai, and even si Brian na Canadian, hindi rin yata makauwi ng Canada dahil na ex-convict or something. Ngayon si Langga, masyado itong nasaktan kay Bugris kasi nga nilalait ni Bugris ang pagkababae nito dahil baog. Ganon. Parang sinasabi ni Bugris, kahit anong gawin mo, kahit magpaitot ka, at kung ano-ano, pagpaitot ka pa, kung kani-kanino, hindi ka mabubuntis, sabi ni Bugris dito kay Langga. So, nabuntis si Bugris, pero ang sabi nga po ni Langga ay drama lang niya yan kasi nga malaki ang kanyang tiyan. Homeless si Bugris, nangungupahan lang sa Dubai. Ganon. Totoo naman, nangungupahan si Bugris sa Dubai at wala siyang real estate, wala siyang property, no? So yung pagyayabang ni Bugris na siya ay mayaman dahil nga nasa Dubai siya, nasa billionaire's playground siya, ganyan, ay sinusunog ni Langga. Pero Langga, ang downside dito is mukhang hindi ka na pinapatulan ni Bugris. Not sure kasi hindi ko pinapanood yung live ni Bugris recently kasi nga ang haba, so ang pinapanood ko mga short clips lang. Alam nyo, naaawa rin naman ako in a way kay Bugris kasi itong bagong gawa niyang page ay makailang ulit na siyang gumagawa. Okay, binubura ng paulit-ulit, nire-report, okay, nire-report sa Facebook and nate-take down.
Pero kahit bagong gawa lang ito mga kababayan, kita nyo naman 1.7 million followers. Iba yung aliw factor ni Bugris. Na despite na silang ga ay tawag dyan, ah, verified. Kita nyo may blue badge yung Team Langga. Pero hindi siya maka-1 milyon ng followers. Maybe bagong gawa lang din to ni Langga. Okay? Pero Team Langga na siya noon pa eh. Itong si Christina. Si Bugris bagong gawa lang. Baka nga wala pa tong 2 months. Hinahanap talaga siya ng mga followers niya. And yun nga mga adat kuya eh. Nag-live siya kanina. Tingnan natin yung live niya ha. Ang live niya 3 hours ago, bago ako mag-start, ay may 127,000 views na kaagad. 3 hours ago. Si Langga naman, ang live niya, kailan siya, I think si Bugris pa rin yung inaaway niya dito, oh. Si Bugris yata to, ginawa niyang ipis. Parang parinig niya to kay Bugris. Not sure though. Pero tinantan na siya, ayan, nag-live siya kailan? Kahapon. 31,000 views. Although nakakaaliw si Langga, iba yung comedy at humor ni Bugris. Daig siya ni Bugris. Pareho naman silang may point. Pareho rin silang may mali. Pero Langga, sana supporter ka ng mga Duterte. Kasi once na naging supporter ka ni Lenny or ni Bongbong Marcos, giba ka kay Bugris. But then again, mas may weight ka ha, kasi mas nauna kitang nakilala on social media than Bugris. Ayun. So, medyo offensive yung mga, iba kasi bumanat si Bugris. Parang masisira ang reputasyon mo pag binira ka nito. Walang preno bibig nito eh. Tapos may entertainment value pa yung kanyang pambibira. So, ang problema mga ate at kuya, tinatrabaho na si Bugris ng Team Alpotera. Kinakaibigan na yan. Sumisip-sip na sa kanya, nagkikiss-ass na sa kanya. Gusto rin nilang makuha ang clout ni Iloy Bugris. Kasi nga po, tanong nyo, bagong gawa ang Facebook, millions agad ang followers. Marami naghahanap. Kasi nga, class. Kahit papano, class, nasa Dubai. Si Langga naman, nasa Negros lang. Ang upper hand lang naman ni Langga ay, of course, sa Pilipinas siya, kahit na may mga kaso siya ng cyber libel or whatever, kasi naging guilty yata sa isang sinampang kaso. Kasi nang sa scam din daw ito, sabi ni Iloy Bugris. Nagnegosyo ito, parang gano'n, naghanap ng mga funders or maybe ng mga investors, pero yung make-up line na balak na business ni Langga ay parang ibinuhos lang niya sa pagpapagawa ng bahay or something. Tama ba yung pagkakarecall ko kung kilala niyo pareho? Pero walang natuloy na make-up line or kung nagnegosyo man to ng pagbebenta ng make-up, parang low class, hindi maganda. So parang naghanap lang ng mga investors, nakapambudol din ng mga followers. Pero yun nga, hindi naman yata nag-succeed yung business or something. Pareho lang din naman sila ni Iloy Bugris, pero mukhang mas aminado si Iloy Bugris na mas magaling siya sa scamming. Alam niyo, nagla-live tong dalawa, mas marami yung laugh ni attorney, hindi, pareho lang, attorney tuloy, ni Iloy Bugris. Mas marami yung views, mas nakakatawa yung content. Silang ganun din Iloy Bugris, kung pamantaw ka subong, ini nga live mo, daw hindi maayong audio mo. Although you want to level up your vlogging, no? Mamaya ko balikan yung Team Alpotera. You want to level up your vlogging by adding a microphone, no? Para naman kahit paano ay professional. Pero parang hindi good ang quality ng live mo kanina. Mas okay nga na nakadepend ka lang sa mic ng webcam mo or maybe ng phone mo. Dito kasi parang may static, parang may, I don't know, hindi maganda yung audio kanina. Maybe pakinggan nyo May echo pa or something. Igutan nga kaplok O tinanggal niya yung mic. Hindi. Chris Modford Bilatsing Iloy. How are you, mabuhay? Mas masakit sa tenga yung kanyang vlog nung gumamit siya ng mic. Maybe that's the reason why she removed her makeup tuloy, her microphone sa latter part ng kanyang live kasi medyo masakit sa tenga. Ay hindi, ganun pa rin, nandun pa rin. Pero nung tinanggal niya kanina, no, mas okay nung malayo siya sa mic. Anyway, going back, nililigawan at kinakaibigan na ng Team Alpotera ng mga double agents. Kasi nga, posibleng si Iloy Bugris, ayan na, naging kaibigan na niya si
VP Sara. And I think binabanggit din ni Eloy Bugris si Miss Maharlika. Pareho naman silang nanonood sa vlog ng isa't isa. Miss Maharlika, being an Ilongga as well, ay naaaliw siya sa mga pagmumura ni Eloy Bugris. And I think nabanggit din at one point ni Eloy Bugris si Miss Maharlika and even at spokes Harry Roque sa isa sa mga live niya. And para siguro makakuha ng clout, no? And maybe huwag mapalapit si Mother Dragon kay Eloy Bugris na kapwa niya Ilongga, kinakaibigan na to ng mga Alpotera. So multi-purpose, no? Haharangin ang friendship ni Miss Maharlika kay Eloy Bugris now that she is into politics, and at the same time, kumuha rin ng clout kay Eloy Bugris kasi nga millions ang followers. So Eloy Bugris, mag-ingat ka. The way na gustong i-manipulate noon ng mga Alpotera team si Dean Chase ay ginagawa nila ngayon sa'yo. Iiwasan ng mga Alpotera, ng mga peking DDS na makilala mo si Mother Dragon and even yung Team Alindog. Ang Team Alindog hindi naghahangad ng clout mo. Okay? Even if nagwa-warn sila sa amin na mag-ingat laban sa'yo, matagal naman na kitang kilala. Okay? Alam ko naman ang history nyo nilangga sa scamming and all that. Everyone lies. Of course, hindi naman kailangan ibigay ni Bugris ang lahat ng, 'di ba, ng detalye ng kanyang buhay, ng kanyang pagkukulang, pagkakamali, frailties of a woman, and all that. Hindi naman pwedeng i-reveal sa social media. Magtabi ka para sa sarili mo. Huwag mong ilantad rin sa... ano kung may mga baho ka sekreto? Lahat naman tayo may ganyan. Right? O kaya lang, nagkakalkalan sila pareho ni Langga. But Langga again, hopefully, mawala na yung awa nyo ni Bugris at maging united na lang kung magbe-venture ka into politics. I'm not sure if Langga is into politics now, but I really am happy na si Bugris ay isa sa mga vloggers na lumabas after na makulong si PRRD. Yung tipong vlogger na iba yung topic, pero ganon. But then again, nung ginawa po ng Team Alpotera na binalak nilang i-manipulate si Dean Chase at gustong ang hingin yung mga documents na hawak ni Dean Chase, police reports and all that, patungkol sa pagkamatay nung, di ba, yung Chupanga, gusto. Bigyan mo ako ng kopya niyan, demanding. Sinupal-pal agad siya ni Dean Chase. Now, why would I give you a copy of this? Who are you? So palpal agad. Kaya Eloy Bugris, mag-ingat ka sa kinakaibigan mo mga DDS. Anyway, who am I to give you an advice? Hindi ko nga rin kayang kaibigan. Well, at least kay Langga. Hindi ko naman, although nasabi ko nga na sana maging okay sila ni Bugris, hindi nga kami maging okay ni Libag, di ba? Maybe ganun ang situation, no? Hindi pwedeng pagsamahin ng langis at tubig. That's, maybe time heals all wounds or whatever. No, magiging okay sila one day, but right now may upper hand si Eloy Bugris doon sa kaaway niyang si Team Langga or si Langga. Pero yeah, ang goal at may nakarating sa amin, ang goal ng Team Alpotera or mga peking DDS at mga double agents sa pakikipag-ibigan kay Bugris ay siraan ang Team Alindog. Siraan si Miss Maharlika, even Harry Roque. Dapat ba tayo mag-alala sa mga dumidikit kay Eloy Bugris na mga double agents? Ma-discover kaya niya yan without us telling her? And dapat bang mag-ingat even si VP Sara kay Eloy Bugris? Pa-comment po sa comment section, panoorin na iba pa nating mga video.